hindi sa daet eh. O, so saglit lang daw talaga yung lindol. So, paano na mangyari nagkabitak-bitak? Di ba? At the same time, naghihintay pa rin naman tayo doon sa statement. Kasi statement niya yun eh, maaaring totoo, maaaring hindi. Pero as long as walang pinapakita siyang katibayan, walang mga video, walang mga pictures, at lumalabas nga yung Gen Mix TV, sinasabi daw, ano yun, parang fake news daw. No? Parang gawa-gawa lang, I don't know. Yung statement niya, nirak natin yun eh. So, let's see, no? Pero kung may mapapalabas silang katibayan, ayun, tingnan natin, no? Abang tayo. Lathala o publikasyon, publication. Pagsusuri, dahil ito ay ginawa sa isang live stream, pasok na pasok ito sa elemento ng publication. Yan. Napanood ito ng mga netizen, may mga defamatory imputation. nag-comment at posibleng may mga nag-record o nag-share. Dahil ito ay ginawa online, ito ay mas mabigat na krimen na tinatawag na cyberlibel. Ayun, may tulad nun, nagsalita siya. Tapos may mga nag-comment na, no? Sabi niya rito, V, baka hindi kayo safe, lipat muna kayo. Nakurakot yata budget ng bahay mo. Pag magkapera ka, paggawa ka ng bago, yung may quality na at matibay, no? So may mga ganong perception yung mga viewers niya. C. Pagkakakilanlan ng biktima, identifiability of the victim. Pagsusuri, malinaw na tinukoy kung sino ang binabatikos ang Kalinga Foundation Kasi o talagang directly, wala man lang disclaimer eh. Kaya delikado talaga sila. Not unless ito ay makikitaan ng probable cause ng husgado. At kakasuhan siya ni Kuya Bal. Lalo si Kapeso. Hindi ka structural engineer. Hindi ko alam anong tinapos mo pero mayabang ka. Yung kayabangan mo ang magdadala sa'yo ng sa kangkungan. Last na tatawa na kami niyan eh kasi kakasuhan daw kami. Sabi ko nag-react lang kami at kami ay nagbibigay kami ng opinion dun sa napapanood nakikita namin. Kakasuhan kami na pumatay. Ikaw ang ngayon nangyari. Unang-una, hindi ka engineer at ano ang background mo at wala kang katibayan na hawak at sinabihan mong substandard. Ang matindi kasi dyan, kung bahay ni Kuya Bal, nilusot ka eh. Di ba? Kaso, foundation ang binabanata mo. Foundation. At sinang-ayunan ito ni Bianzi. Naku, substandard pa naman yata. Yan sabi ni Kuya Kapeso. Yan pala, yan Sinabi rito, naku, substandard daw. Naku, substandard pa naman yata yan, sabi ni Kuya Kape. Kuya talaga no? Di ba? Ang komento ay tila ba malisyo. Wala ka dyan. So laban sa kaniyang dating foundation, subalit binasa niya ito at sinang-ayunan. Oo nga kuya eh. Ang daming naging Ang comment ay tila ba yari ka. Hi guys, good morning. Marzano TV 2.0. And shoutout po sa lahat ng mga viewers natin mula Luzon, Visayas at Mindanao, syempre sa buong Mega Metro Manila. Syempre shoutout po sa lahat ng mga viewers natin, mga talagang nakasubaybay palagi sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Lalo kala Tita Mili Chan, shoutout po. Kala Tita Virginia Rapir, kala Tita Alice Antonio, shoutout po. At ngayong araw guys, i-react po natin itong upload ni Pinoy Star na sabi, Beyonce, pwedeng kasuhan dahil sa lindol statement. Matindi to. Content siya ni Pinoy Star, no? At ito po ay hindi kalingap, Remember, hindi po ito kalingap. Ito ay ibang YouTuber to, Yan, Pinoy Star TV. Yan. So, niya, tawag doon, featured niya itong kay Beyonce. Siguro napanood niya to, Siguro piling ko napanood niya to, no? At alamin natin kung gaano katotoo na pwede siyang kasuhan. Although na-topic ko na to, pero maganda yung marinig natin paliwanag niya. Siyempre, shout kay Kuya Bal Santos Matubang, kay Kalinga Prab at Ate Edna. So, pakinggan muna natin ito at panoorin natin. Hirimin natin yung video ni Pinoy Star. Tara. Para po ma-monetize na. Kailangan pa po natin ng 3,000 watch hours. Bagong bukas na channel. Isang dating benepisyaryo na hindi good terms sa Kalingap Foundation.
May sapat na ba siyang watch hours para ma-monetize? Ganun yung sinabi niya, not in good terms. So, kasi may mga may mga problema at issue siya. O baka sapat na ba ang kaniyang live stream kaninang umaga para sampahan siya ng kaso? Alamin natin ang malisyosong katotohanan mga ka-star. Bago tayo magpatuloy, pakiusap lang po, please like, share, and subscribe. Ang simpleng act of kindness na iyan ay ngayong umaga May 6, 2026, ay nag-live video ulit itong dating benepisyaryo ng Kalingap. Ito yung parehong tao na nagpatulfo sa founder before, pero hindi naman pumabor sa kanya ang mga pangyayari. Ngayon, bumuo siya Baka mabash ka, Pinoy Star. Sabi mo, hindi pumabor. ng YouTube channel at nag-effort mag-live kahit hindi nagpapakita ng mukha para sana makumpleto yung watch hours para ma-monetize. Ito ang Actually, yan ang problema, no. Ito advice ko ka lang kay kay Beyonce. Para ma-monetize ka agad, no. Hindi lang boses, dapat muka. No, ang si YouTube kasi ang diskarte diyan, lalo sa mga nag-YouTube, no, para ma-monetize kayo agad. Kaya watch hours ang hanap ninyo at ma-review kayo ni YouTube. Mag-live kayo. Pwede kayo mag-live or upload. Basta makita yung mukha. Actually, pwede naman din yung boses Kaya lang, pag na-register ni YouTube walang mukha, medyo baka matagalan yan. Tsaka nagulat ako, no? Parang tagal niya magkaroon ng watch hours, Kung nasa Kalingap yan, wala pang loob ng isang araw. Nako, monetize na agad. Actually, daig pa nga siya ni Tatay Junel, Si Tatay Junel, bago lang yun. Tingnan mo, monetize na agad. Siya hindi pa. 3,000 watch hours pa kailangan niya. nakakaintriga, may pamagat. Yung live niya na nakakatakot po ang lindol, dami po bitak dito sa bahay. Noong una, akala mo simpleng kwento lang ng lindol. Pero habang tumatagal, nagbigay ng comment ang isang kilalang kritiko ng Lintik na pagbumuka yan, Lintik ang mukha, foundation at sinang-ayunan ito ni Vianzi. Naku, substandard ka naman yata. Yan sabi ni Kuya Kapeso. Yan pala, yan, Sinabi rito, naku, substandard daw. Naku, substandard pa naman yata yan, sabi ni Kuya Kape. Kuya talaga, di ba? Ang komento ay tila ba malisyoso Maniwala ka dyan. laban sa kaniyang dating foundation, subalit binasa niya ito at sinang-ayunan. Oo nga kuya Ang daming naging Ang comment ay tila ba Yari ka. Yan ay parang katotohanan yung sinasabi mo. Kapag lumalabas na gawa-gawa mo lang yan, pwede kang kasuhan ni Kuya Bal. isang implication Ang daming naging bitak po baga dito sa amin. ng substandard na gawa sa bahay na bigay ng Kalingap Foundation. Totoo lang nagulat ako Maraming vlogger ng taga-Kalingap po lang reklamo sa tag-iisang lugar lang sila. Walang nagreklamo. Sa lahat ng pinabahayan ni Kalingap, siya lang nagreklamo bitak. Ng substandard na gawa sa bahay na bigay ng Kalingap Foundation na agad niyang inaffirm. Ito po ay isang educational video reaction na may layuning ipakita ang karapatan ng sinuman katulad ng Kalingap Foundation laban sa anumang malicious statement. Sino yung nasasabi na kakasuhan daw yung mga reactor? Ito yung sinasabi namin, nag-react lang po kami at pinapakita namin yung katotohanan and for educational purposes. Diba? Tama si Pinoy Star sa punto niya, Pero yung sinasabi niyang bitak-bitak, siya lang po may I don't know kung totoo yan. At not unless magpapakita na siya ng video, iba-vlog niya yan, papakita niya yung buo, Makikita naman natin yan kung kasi may nagko-comment. Maaari daw maaari isadya na, hindi po, pag mahalata, hindi mo pwedeng isadyain yun kasi malalaman na sinadya yun. Makikita po yun. Kalingap Foundation laban sa anumang malicious statement. Sabi niya, kailangan pa niya ng 2,000 or 3,000 watch hours. Dahil ka pa ni Tatay Junel. Tatay Junel, kababago lang ng gawa natin. Kasi sa Kalingap kasi siya. Tamo, mas na-monetize kaysa sa'yo agad. Di ba? Ano pa yun, Tatay lang ng beneficiary yun. Ikaw, beneficiary ka. Kung nasa Kalingap ka. Na-monetize ka na agad. So far, may mga nanonood naman sa kanyang live audio kahit walang video. Live audio. Pero ang tanong natin ngayon, dahil sa mga binitawan niyang salita, habang naghahabol siya ng watch hours, pwede na ba siyang kasuhan ng Kalingap Foundation? Delikado ba ito sa cyber libel? Bago natin tuluyang himayin yan, isang mahalagang disclaimer.
Ang video po na ito ay isang logical analysis video lamang at ang tanging layunin nito ay para sa educational purpose para sa publiko. Yan, ito maganda sa kanya may disclaimer. Wala po itong balidong legal basis. Kung sakali naman na may gustong magkaso, kailangan pa rin po nilang magtanong at magkonsulta sa totoong abogado o sa mga legal professionals. Upang mas Pwede naman yan, actually, as long as makitaan niya ng probable cause, pwede. Actually, yung statement niya, nung sa live audio niya, Actually, sa live audio niya, no, para sa akin, hindi po ako abogado, meron ng malicious doon kasi ang pinapatungkulan niya kasi foundation, hindi tao hindi kay Kuya Bal. Ang ano diyan foundation. At the same time wala siyang disclaimer. Nakatulad na ginagawa ng ibang mga reactor tsaka nito ni Pinistar. Wala siyang disclaimer doon So mang-ayon siya doon at di siya nagsabi na, ay, ano po, Kuya Kapeso, joke lang po yun na walang disclaimer na gano'n. Pero so sumang-ayon siya doon na substandard daw. Ito kasi alam mo, papahamak sa iyo. Yung nagbibigay sa ng advice, ipapahamak ka na mga yan, maniwala ka. suri natin kung may batayan para sa kasong libel, libelo o cyber libel. Kung ito ay ginawa sa isang live stream o online platform, kailangan nating ihimay ang mga elemento ng batas sa Pilipinas, partikular ang Revised Penal Code Article 353 at ang Cybercrime Prevention Act of 2012, Republic Act No. 10,175. Sa ilalim ng batas, ang libelo ay isang pampublikong at malisyosong pagbibintang ng isang krimen, bisyo o kapintasan na may layuning sirain ng reputasyon ng isang tao o organisasyon gaya ng Kalinga Foundation. Narito ang malalim at komprehensibong pagsusuri sa sitwasyon ni Naviance at ng kritikong vlogger. Isa, ang mga elemento ng libelo sa sitwasyong ito. 4 na elemento kasi yan 4 elements yan Sige, pakinggan natin. Para mapatunayan na may libelo, kailangang makumpleto ang 4 na elemento. 4 yan, tama, 4 na elemento yan Suriin natin kung pumasok ang dialogo ni Naviance at ng kritiko rito. Ang pangit talaga ni Kapeso. Pangit mo, Kapeso. Ano ko lang yan komento ko lang yan Papangitan ako sa'yo Sorry Di kita binabash Papangitan lang talaga ako sa'yo. Pangit kasi ugali mo Sabi ka ni Kalinga Prop, traitor ka A. Imputasyon ng isang kapintasan, krimen o depekto, defamatory imputation. Ang sabi ng kritiko, sinabi nitong substandard ang Yan. gawa ng Kalinga Foundation Yan. kaya nagbitak-bitak. Ang salitang substandard ay nagpapahiwatig ng kapabayaan, panluloko sa publiko o pagtitipid sa materyales na maaaring lumabag sa National Building Code. Ito Exactly. And then may ano yan, lalo kung may permit sila, kasi substandard ginamit nila, delikado yun. ay isang seryosong akusasyon laban sa kredibilidad ng isang foundation. Ang sabi ni Viance, ang pagsagot niya ng oo nga po ay isang tahasang pag-ayon, affirmation sa akusasyon ng kritiko. Pasok yun, kasi nag-agree siya No? Pwede sinabi niya ay hindi ko lang po sure, maaari po. Yun, pwede yun, hindi papasok sa defamation. Pero sinabi niya, oo nga kuya Di ba? Ang daming naging yun lang. Sa mata ng batas, ang pag-ayon sa isang mapanirang pahayag ay pag-ampon, adoption sa mismong paninira. B. Paglalathala o publikasyon, publication. Pagsusuri. Dahil ito ay ginawa sa isang live stream, pasok na pasok ito sa elemento ng publication. Yan. Napanood ito ng mga netizen, may mga Defamatory imputation. nag-comment at posibleng may mga nag-record o nag-share. Dahil ito ay ginawa online, ito ay mas mabigat na krimen na tinatawag na cyber libel. Ayun may tulad nun, nagsalita siya. Tapos may mga nag-comment na, Sabi niya rito, V, baka hindi kayo safe, lipat muna kayo. Nakurakot yata budget ng bahay mo. Pag magkapera ka, paggawa ka ng bago, yung may quality na at matibay, So may mga ganong perception yung mga viewers niya. C. Pagkakakilanlan ng biktima, identifiability of the victim. Pagsusuri, malinaw na tinukoy kung sino ang binabatikos, ang Kalinga Foundation o Kalinga Party List, probinsya ng Kalinga, depende sa eksaktong konteksto ng proyekto. Yung kasi foundation Hindi kailangang pangalanan ng mga tao sa likod nito, basta't natukoy ang institusyon na nagpatayo ng bahay, sapat na ito. D. Malisya, malice. Ito ang pinakamahalagang bahagi. May 2 uri ng malisya, malice in law, ipinapalagay ng batas na malisyoso ang isang paninira at malice in fact, may intensyong manira talaga. Ang kritiko, kung alam ng kritiko na lumindol pala na isang act of God o natural na kalamidad, Yan, ngunit isa pa. pinilit niya pa ring ianggulo na substance Isa pa yan, This is nature Nature disaster to
Ngayon, mahirap kalabanin yan, no? Kasi malaki laban mo, kunwari. Ano siya natural, hindi tulad nung nakaraan, di ba, may bumaksak na building. Yun, medyo yun, questionable yun. Kasi walang disaster, hindi umulan, o talagang stable yung condition nung nature. Ito kasi lumindol. No, lumindol. Kaya sabi ko nung isang araw ng comment ko, kung talaga substandard yan, dapat yung gumuho. Kahit intensity 1 pa lang yan, yumanig ng konti, gumuho. Masasabi mo yun, may potential yun. Pero yung yumanig, tapos sabi mo bitak lang. Yung ibang nasa daet na kalugar nilang vlogger, sinasabi nilang saglit lang daw yung lindol. Kasi ang alam ko, sa Albay ata yung pinaka epicenter nung earthquake, hindi sa daet so saglit lang daw talaga yung lindol. So paano na mangyari nagkabitak-bitak? Di ba? At the same time, naghihintay pa rin naman tayo doon sa statement. Kasi statement niya yun maaaring totoo, maaaring hindi. Pero as long as walang pinapakita siyang katibayan, walang mga video, walang mga pictures, at lumalabas nga yung Gen Mix TV, sinasabi daw, parang fake news daw. No? Parang gawa-gawa lang. I don't know. Yung statement niya, nirak natin yun So, let's see, no? Pero kung may mapapalabas silang katibayan, tingnan natin, no? Abang tayo. Na isang act of God o natural na kalamidad, ngunit pinilit niya pa ring ianggulo na substandard ang pagkakagawa para lang sirain ang foundation, mayroong malice in fact. Ginamit niya ang sitwasyon upang magbintang ng walang sapat na ebidensya o pagsusuri mula sa mga eksperto, gaya matindi pala to, no? Ginamit niya yung lindol para masabing substandard. Delikado yun. No? Foundation, mayroong malice in fact. Ginamit niya ang sitwasyon upang magbintang ng walang sapat na ebidensya o pagsusuri mula sa mga eksperto, gaya ng mga engineer. Si Viance, bilang benepisyaryo na Sorry na natatawa ako Yun ang problema sa'yo Dapat, tignan mo yung sining kausap mo tulad nung si Kapeso nagsabi, substandard. Ano bang tinapos ni Kapeso? Ano bang background ni Kapeso? Para paniwalaan mo yan. Di ba, hindi ko inaano si Kapeso, pero ano ba tinapos ni Kapeso? Para paniwalaan mong substandard na si Kapeso, alam mo namang anti-kalingap yan na walang basyan. Kuda ng kuda. Minsan, nag-base lang yan sa mga komento. May nabasa lang komento, paniniwalaan niya. Kahit sabihin mong gaano ko ito yung komento, kung komento lang yun, huwag ka basta-basta maniniwala. Sabi si Kapeso, hindi ko sabihin na maliit. Ano ba tinapos niyan? Anong pinag-aralan niyang punyetang yan? Kaya alam mo, Beyonce, hindi kita binabash. No? Naawa ko sa'yo. Please lang, tignan mo yung background ng mga kinakausap mo at nagbibigay sa'yo ng payo. No, alisin mo yung galit mo. Kung galit ka sa kalinga, pero ang tampo, whatsoever. Alisin mo yun. Maging logical ka sa mga taong napapakinggan mo yung kung may nagsasabi sa'yo. Pakinggan mo sila maigi. Maging logical ka. Kung sa tingin mong tama, no, kahit sabi mong tama yung sinasabi, i-analyze mo muna. Kumbaga, nguyain mo bago mong lunukin. Hindi ba sa lunok ng lunok? Diyan ka mapapahamak. Meron nga kumain Kinain niyo yung bangus, may tinik. Nalunok niya, patay, malaking buto, patay. Huwag ka lulunok, nguyain mo muna bago, ganun ang proseso di ba? Kung nguyain mo, saan mo lulunok. Hindi yung lulunokin mo, patay ka agad. Kaya nga dapat ginunguyaya maigi. na nakatira mismo sa bahay alam niya ang katotohanan na lumindol. Ang pagsang-ayon niya sa kritiko para palabasing substandard ang bahay sa kabila ng alam niyang lindol ang sanhi ay nagpapakita ng bad faith o masamang intensyon. Ipinapakita nito na may animus injuriandi, intensyong manakit o manira. Dalawa, sino ang pwedeng sampahan ng kaso? Kung magdedesisyon ng Kalinga Foundation na magsampa ng kaso, maaari nilang kasuhan ng dalawang tao. A. Ang kritikong vlogger, principal by direct participation. Siyang nagpasimula ng mapanirang pahayag, defamatory statement. Ang kanyang komento o pahayag na substandard ng walang basehan kundi ang sarili niyang espekulasyon ay may tuturing na irresponsableng pamamahayag na may halong mali siya. B. Si Viance, principal sa pamamagitan ng pag-ayon conspiracy. Maaaring maging depensa ni Viance na sumagot lang siya o nadala lang sa emosyon.
Subalit, sa batas ng libelo ang pagpapatibay sa isang maling akusasyon habang alam mo ang katotohanan ay nagiging sanhi upang ituring kang katuwang sa paninira. Ang kanyang salitang oo nga po ay nagkumpirma sa kanyang mga manonood na totoong substandard ang bahay na naging dahilan upang mapaniwala ang publiko. 3. Ang depensa ng fair comment, katanggap-tanggap ba? Maaaring idepensa ng kritiko o ni Viance na sila ay nagpapahayag lamang ng kanilang opinyon. Freedom of Pwede yun. Yun, pwede yun. Pero kasi iba yung sinabi mong substandard eh. Pag nagsabi ka na kunwari, sinabi mo substandard, maaari po at maaari po na mas substandard po yan, pero hintayin po natin, no, yung investigasyon. Tama yung sinabi niya kanina, kuha ka ng engineer. Ito po ay, itong sinasabi ko ay base lang po sa sinasabi ng mga engineer na sa substandard po. Kailan ko kasi kapeso ang magiging basehan mo, mayayari ka dyan. Lalabas defamatory yan. Paninirang puri yan. Binihin mo si kapeso, ano ba tinapos noon? Eh kung nagtawag ka ng engineer sa taga City Hall, yung milabang ka eh. of speech fair comment, lalo na kung ang Kalinga Foundation ay isang pampublikong figura o tumatanggap ng pondo mula sa publiko. Gayunpaman, ang fair comment ay may limitasyon. Isa, dapat ito ay nakabatay sa tunay na mga katotohanan, true facts. 2, sa sitwasyong ito ang katotohanan ay lumindol. Ang pagbaluktot sa katotohanan ito upang palabasin na kasalanan ng foundation ng bitak ay hindi na fair comment, ito ay manipulasyon ng katotohanan, distortion of facts. Tandaan, ang pagtukoy kung ang isang gusali ay substandard ay nangangailangan ng ekspertong opinyon mula sa mga lisensyadong engineer o structural inspectors. Tama yun, no? Agree ako dun. Ang paghula o paggigiit nito sa isang public livestream ng walang hawak na structural report ay isang Delikado. irresponsableng akusasyon na pasok sa kahulugan ng mali siya. Diba? Yun yun. Pero kung nag-opinion siya, ito po ay aking opinion at hindi pa to napapatunayan at may-base lang po tayo. At ito po sa ating pananaw, ito po example lang, sa aking pananaw, ito po ay substandard. Bakit po? Bakit ko nasabi? Kasi ganito, ganyan. Pero yan po ay aking opinion lang. At ako po ay hindi ko sinasabing may katotohanan po yan. Still, nag-a-analyze lang po tayo at nagbibigay lang po ako ng opinion. Yung opinion ko po ay akin lang. Alam mo, labas ka dun eh. Kasi yun eh, hindi mo siya hinilalabas para manira. Kumbaga, nagbibigay ka ng opinion at pwede mo sabihin din na ako po ay hindi naman po ako engineer. Maaari po ako magkamali. Maaari po akong tama, maaari po akong mali. Kaya pwede pong huwag niyo po akong paniwalaan. Kasi nagdi-disclaimer ka eh. May intent, kasi meron titignan pa dyan yung intention mo. Yung intent. No? Kasi kung nagbibigay ng opinion, alam na mga husgado yan eh. Malalaman nila kung ikaw ba intention mo manira. Or intention mo lang na magbigay ng opinion. Although ina-admit mo naman, hindi ka professional, hindi ka expert sa bagay na yon at maaari ka magkamali. Makikita ng yun, ay wala ka ng intention, nagko-comment ka lang. Kaya lang ito kasi talagang directly, wala man lang disclaimer eh. Kaya delikado talaga sila. Not unless ito ay makikitaan ng probable cause ng husgado at kakasuhan siya ni Kuya Bal. Lalo si Kapeso. Hindi ka structural engineer. Hindi ko alam anong tinapos mo pero mayabang ka. Yung kayabangan mo ang magdadala sa iyo ng sa kangkungan. Last na tatawa na kami niyan eh kasi kakasuhan daw kami. Sabi ko, nag-react lang kami at kami ay nagbibigay kami ng opinion dun sa napapanood nakikita namin. Kakasuhan kami na pumatay. Ikaw ang ngayon nangyari. Unang-una, hindi ka engineer at ano ang background mo at wala kang katibayan na hawak at sinabihan mong substandard. Ang matindi kasi dyan, kung bahay ni Kuya Bal, may lusot ka eh. Di ba? Kaso, foundation ang binabanata mo. Madadali ka dyan, Kapeso. Kayabangan mo kasi. Konklusyon, may batayan ba ang kaso? Oo, may malakas na batayan, probable cause, para sa kasong cyber libel. Ang naging takbo ng usapan ay nagpapakita ng mga sumusunod na elemento ng isang malicious and libelous statement. Isa, binigyan ng maling kulay ang epekto. Awang-awa ako kay Pasensya na po sa mga kay Beyonce Pero naawa ako sa kanya dahil sa mga nag-a-advise, mga nakapaligid sa kanya. Awang-awa ako kahit mas si Kalinga pa last time eh. Beyonce, hindi pa huli ang lahat. Huwag mo papakinggan yung mga nasa paligid mo. Yan ang magpapabaksak sa'yo. Mali-mali mga advice.
epekto ng lindol upang palabasing irresponsible o mandaraya ang foundation. 2, may pagbintang ng negatibong kalidad, substandard, na nakasisira sa reputasyon ng organisasyon. 3, ginawa ito sa isang pampublikong platform livestream kung saan mabilis kumalat ang impormasyon. 4, nagkaroon ng sabwatan, conspiracy sa paninira ng sumang-ayon ng mismong benepisyaryo na si Viance sa maling akusasyon ng kritiko. Kung may sapat na video recording, screen record ang Kalinga Foundation bilang ebidensya, maaari silang dumulog sa Cybercrime Division ng NBIO sa PNP Anti-Cybercrime Group ACG upang formal na maghain ng reklamo laban sa dalawang partido. Maraming salamat sa panonood mga ka-star. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutan So anyway, ano masasabi nyo dito guys? Pasok ba sa cybercrime o hindi? Paktay! So anyway, maraming salamat po At yun lang naman ang komento ko sa pangyayaring to. Pero talagang, nako po. Ako guys, nagsabi sa inyo. Alam mo, Beyonce, mag-ingat ka sa mga taong nasa paligid mo. Naawa ako sa'yo. No, hindi kita inaaway. Panalangin ko nga magbago ka pa eh. Hindi ako galit sa'yo personally. No, nag-react lang kami sa'yo based doon sa mga napapalad nakikita namin sa'yo. Huwag mo masamain yun. No, ano yun? Actually, kami pa nga concerned sa'yo eh. Kasi pinupunan namin yung maaaring kamalian mo. Hindi para babaksakin ka. Para maintindihan ng mga viewers at ikaw mismo na mali-mali yung nagagawa mo. Katulad ngayon yan. Di ba? Actually, dapat nga maging maingat ka sa mga live mo. Akala ko ba, sinasabi mo, na ginawa mo yung channel mo para ipagtanggol yung pamilya mo. Pero ngayon, para ang nangyayari, yung channel mo, nagiging rebuttal mo sa kalingap eh. O tulad nun, yung pabahay, no? Not unless may mapaprovide kang katibayan na nagbitak-bitak ang bahay mo. No, kasi maaaring sabi kasi ng mga cables, dumaan daw sila. Ang problema, wala naman daw bitak-bitak. Kaso hindi natin alam kung yung loob ay bitak-bitak. Pero sinasabi ng ibang mga vlogger na sila nga naramdaman nila lindol, saglit na saglit lang, paano magkakaroon ng bitak? So, yun, di ba? So anyway, please comment down below. Ito po ang paborito nyo reactor. Ang baliw pero nakakaliwa, nag-iisang Marzano TV 2.0, and to God be the glory. Paalam guys. At comment ko lang po yan at di tayo nakikipag-away. Paalam. Lumaraw, sapatos, upas na